sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit chapter 8 para sa ating short exhortation upang ihanda ang ating mga puso sa pagsamba sa Panginoon. Awit chapter 8. At pagkatapos nating basahin ng chapter 8, meron tayong mga bersikulong babasahin sa Hebreo chapter 2, verses 5 to 9, na makikita natin ang katuparan na sinasabi sa Awit chapter 8. Sige po, basahin natin. Awit chapter 8, verse 1. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan. Sa itaas ng mga langit ay inaawit ang iyong kaluwalhatian. Mula sa bibig ng mga sanggol at mga musmos, ikaw ay nagtatag ng tanggulan, kalakasan, strength, dahil sa mga kalaban mo upang patahimikin ang kaaway at ang maghihiganti sa iyo. Kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, at ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingayin. Gayon may ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kesa Diyos. Sa iba po, angel ang pagka-translate, pero ang meaning ng gustong ipahayag sa atin, nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. Yun lamang po ang ibig sabihin nun. Gayon may ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kesa Diyos, at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. So ito po ang ibig sabihin na nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. Verse 6, binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay inilagay mo ang lahat ng mga bagay. Lahat ng tupa at baka, gayon din ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga daanan ng dagat. Last verse. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan. Tingnan po natin ang Hebreo chapter 2 para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Hebreo chapter 2 verses 5 to 9, makikita po natin na kinote ang Awit chapter 8 at kinonect po sa ating Panginoong Yesus. Hebreo chapter 2 verse 5, sapagkat hindi pinasakop ng Diyos sa mga anghel ang sanlibutang darating na siya naming sinasabi. Ngunit may nagpatunay sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang siya iyong pagmalasakitan. Siya'y ginawa mong mababa kesa mga anghel. Ito po yung tinutukoy ko. Ng sandaling panahon, siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan. At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay, ipinasakop mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang masakop niya ang bawat bagay, wala siyang iniwan na hindi niya nasasakop. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang nasasakop niya ang lahat ng mga bagay, kundi nakikita natin si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kesa mga anghel. Ang ibig sabihin, naging tao. Yun lang po ang ibig sabihin. Na dahil sa pagdurusa ng kamatayan,
ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Sa Awit chapter 8, si King David ay nagpupuri sa Panginoon. Nag-umpisa at nagtapos ang kanyang awit sa pamamagitan ng pagbibigay ng papuri sa Panginoon. At ang content, ang laman ng kanyang pagpupuri sa Panginoon ay tungkol sa universe na kinreate niya ng Panginoon at sa tao, especially na siyang sentro at pinaka-importanting creation ng Diyos. At makikita natin dito ang creation order ng Panginoon. Kung ano ang disenyo niya sa mundong ito in relation sa Kanya, ano ang disenyo niya sa tao in relation sa mundong ito at sa Diyos. Makikita natin, pinupuri ni King David ang Panginoon sa verse 1. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan. Sa verse 3, kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya iyong alalahanin? At ang anak ng tao upang siya iyong kalingahin. Makikita po natin dito na habang nakikita ni King David ang buwan, ang mga bituin, ang langit, nakikita niya ang kapangyarihan ng Panginoon, ang Panginoon na nag-create ng universe na ito. At kasama po tayo doon bilang mga tao. Ang unang sinasabi sa atin, at ito rin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1, na kung titignan natin ang mga bagay na nalikha, ang mundong ito, ang bituin, ang langit, ang araw, ang dagat, sinasabi sa atin na merong powerful na Diyos na nag-create ng mga ito. Ito ang nagbibigay ng responsibilidad sa tao na alam niyang merong Diyos na dapat siyang mabuhay para sa Diyos. Ito ang nagsisilbing condemnation ngayon sa tao na hindi niya pwedeng i-claim na hindi niya alam na merong Diyos. Dahil sinasabi sa atin na base sa nalikha, kung titignan natin, alam nating merong powerful na Diyos. At ito ang ginagawa ni King David. Nagpupuri siya sa kapangyarihan ng Panginoon habang tinitignan niya ang langit, mga bituin at buwan. So sa pamamagitan ng mga bagay na nalalang, alam nating merong Diyos. At isang importanteng bagay sa atin kung paano tayo makirelate sa mundong ito. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, ang lahat ng kayamanan, lahat ng mabubuting bagay sa mundong ito ay nilalang ng Diyos. Ang sabi po dito, gawa ng kanyang mga daliri. Ang ibig sabihin, ang Panginoon ay isang artist. At kapag ang isang artist po ay gumuguhit, nag-drawing o gumagawa, ang kanyang ginagawa ay ekspresyon ng kanyang sarili. Ang ibig sabihin, kapag nakikita natin ang bagay sa mundong ito, na-enjoy natin ang mabubuting bagay sa mundong ito, napakahalaga kamukha ni King David na ang unang makita natin ay ang Panginoon. Kapag na-enjoy natin ang pagkain, na-enjoy natin ang iba't ibang tanawin sa mundong ito, i-remind natin ang ating sarili na merong Panginoon na makapangyarihan at mabuti sa atin na kinreate niya ang mga ito para sa atin. At ito ay isang expression ng maturity, ng kabanalan sa atin.
Ang isang ayaw nating mangyari dahil gusto nating iwasan ang worldliness ay magja-jump tayo sa extreme naman na ang lahat ng bagay, kayamanan sa mundong ito ay masama. At wala na tayong abilidad ngayon na i-enjoy ang creation ng Diyos na ito naman ang layunin ng Panginoon. So kapag na-enjoy natin ang masarap na pagkain, iba't ibang tanawin, o anumang mabubuting bagay sa mundong ito, huwag natin kakalimutan na ang unang i-enjoy natin ay ang Panginoon na nag-create ng mga yan. Ang ibig sabihin, mabuti. Hindi lang siya powerful, kundi mabuti siya na gusto niyang i-enjoy natin ang mga bagay sa mundong ito. At makikita natin sa susunod ang mataas na value na ibinigay ng Panginoon sa ating mga tao. Ano ang tao upang siya iyong alalahanin at ang anak ng tao upang siya iyong kalingahin? Gayunman, ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kesa Diyos. At pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan, binigyan mo siya ng kapamahalaan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Makikita po natin, kagaya ng sabi ni James Montgomery, ang tao po ay nasa gitna. Ang Diyos po ay nasa langit at sa baba naman ng tao ay ang mga hayop na nilalang ng Diyos. Sa gitna po ay ang tao. At ang sabi po dito, nilalang ng Diyos ang tao ng mas mababa ng kaunti kesa sa Diyos. Isang magandang tanong sa atin, bakit hindi nga sinabi na nilalang ng Diyos ang tao na mas mataas ng konti kesa sa mga hayop? Ang sinabi ay nilalang ng Diyos ang tao ng mas mababa ng kaunti kesa sa Diyos. Alam niyo po ba, merong reason. Kasi dinisenyo ng Diyos ang tao na tumitingin paitaas. Dinisenyo ng Diyos ang tao na sumasamba, nag-worship sa Panginoon, na mabuhay siya para sa luwalhati ng Panginoon. Kaya ang description ay nilalang ng Diyos ang tao na mas mababa ng kaunti kesa sa Diyos. At makikita natin unang-una ang mataas na value na ibinigay ng Diyos sa tao. Nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. Ang ibig sabihin, ang tao merong kaluluwa na ang hayop po wala. Ang tao ay isang rational being. Kaya nating mag-isip, mag-analyze, at tayo rin ay moral being na kamukha ng Diyos. Ganito ang dignity, kataas ng dignity na ibinigay ng Diyos sa tao. Na ang ibig sabihin, sa kung papaano po natin tratuhin ang ibang tao, especially yung mga taong mas mababa o nasa ilalim sa atin, tratuhin natin sila base sa dignity na ibinigay ng Diyos sa kanila. Na sila po ay nilalang ng Diyos sa kanyang wangis. Sa mundong ito, nakikita ng tao ang kanyang value base sa kung gaano kataas ang kanyang pinag-aralan, kung mayaman o mahirap. Ang mga taong walang pinag-aralan o ang mga taong may hirap, ang tingin sa kanila ay mababang klase ng tao. Kaya naman kapag tinutulungan, ang ibinibigay barya. At kung tratuhin, hindi sila tinatrato na merong dignidad at merong respeto. Ito ang pagkakaiba sa atin. Kapag alam natin ang sinasabi ng Panginoon na nilalang niya ang tao sa kanyang wangis, na merong kaluluwa, rational being, moral being, at kung ganito kataas ang dignidad ng tao sa harapan ng Diyos,
Hindi ba dapat ganun din ang pagtrato natin sa ating kapwa-tao? At magre-reflect yan sa ating pagtulong. Kung ganito kataas ang dignidad ng taong tinutulungan natin, ang amount o tulong na ibibigay natin, kailangan mag-reflect din sa ating ginagawang pagtulong. So makikita po natin dito ang original design ng Panginoon sa tao. Makikita po natin, unang-una, dinesign ng Diyos ang tao na sumasamba, mabuhay para sa glory ng Panginoon. Pangalawa, makikita po natin na ginawa niyang tagapamahala ang tao ng mundong ito. Ginawa niyang katiwala na ang tao ang magmamanage, magde-develop, magno-nurture ng mundong ito. At ang lahat ng bagay, mabubuting bagay sa mundong ito ay ibinibigay ng Diyos sa tao para i-enjoy at punan ang kanyang pangangailangan. At makikita natin na dahil sa kasalanan, hindi po ito ngayon nangyayari. Ang tao, imbes na nakaangat ang kanyang mata sa Panginoon, tumitingin siya ngayon sa baba. Ang ibig sabihin, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, imbes na i-worship ang Panginoon na naglalang sa Kanya at sa mga bagay sa mundong ito, ang wino-worship o sinasamba ng tao ngayon ay yung mga bagay na nalalang. Hindi ba iyan ang ginagawa ng tao ngayon? Na-enjoy niya yung mga bagay sa mundong ito, pero hindi niya kayang i-enjoy ang Diyos. Nilalaan niya ang buhay niya sa mga bagay, sa mga temporal na kayamanan sa mundong ito, pero hindi niya kayang i-offer ang kanyang buhay sa Panginoon. At hindi rin siya nagiging mabuting katiwala. Makikita natin ang planet Earth ngayon na meron tayong tinatawag na climate change. Na paiba-iba ang panahon. Nasisira na ang mundong ito. Sa mga lugar na dating wala namang ulan, ngayon bumabaha. At sa panahon natin, sa atin, kapag umulan, sobra-sobra, at kapag mainit naman, sobra-sobra din ang init. At makikita rin natin sa mga bagay na kinakain natin. Dinisenyo ng Panginoon na ang mundong ito ay magpo-provide ng sagana sa lahat ng pangangailangan natin. Pero dahil sa kasalanan, ang mismong tao ngayon, dahil sa kanyang pagkamakasarili, maraming nag-hoard para lang kumita ng malaki na ang nagsasuffer naman ay ang mga tao. Marami tayong hindi nakikita, pero dahil sa kasalanan ngayon, makikita natin maraming kulang sa mga basic nating kailangan at ang mundong ginagalawan natin ay nasisira na dahil hindi nagiging good steward ang tao base sa disenyo ng Panginoon. At dito ngayon papasok ang ating Panginoong Yesus na binasa natin sa Hebreo chapter 2. At dito rin natin masisense bakit sa verse 2 ang sabi niya mula sa bibig ng mga sanggol at mga musmos, ikaw ay nagtatag ng tanggulan dahil sa mga kalaban mo upang patahimikin ang kaaway at ang maghihiganti sa iyo. At sa verse 4, ang tao upang siya iyong alalahanin? At ang anak ng tao upang siya iyong kalingahin? Makikita natin na merong pinupunto si King David. Hindi lang basta ang tao ang tinutukoy niya dito, kundi tinutukoy niya ang paparating na Mesaya, ang ating Panginoong Yesus. Dahil ang tao po, base sa disenyo ng Diyos, hindi naging tapat, hindi siya nabuhay para sa Diyos, at hindi siya naging mabuting katiwala sa mundong ito, makikita natin ang Panginoong Yesus naging tao upang siya ay mabuhay ng merong perfect na pagsamba sa Diyos Ama at siya ang mamumuno perfectly sa mundong ito. At iyon ay mangyayari
sa susunod na glory, kung saan sa bagong langit at sa bagong lupa ay kasama nating mamumuno ang Panginoong Yesus. Sa susunod na glory, siguradong magagampanan natin ng tama ang ating tungkulin bilang katiwala. Ano ang pinaka-point ng mga passages na ito? Sinasabi sa atin kung gaano kataas ang value nating mga tao na niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Hindi man natin ma-realize, ito ang hinahanap natin. Sa maraming troubles na pinapasukan natin, meron tayong isang hinahanap. Gusto nating maramdaman na tayo ay mahalaga. Gusto nating maramdaman na tayo ay nirerespeto. Gusto nating maramdaman na tayo ay somebody. Kaya ang tao ngayon, dahil tumalikod siya sa Panginoon, inahanap niya ngayon ang kanyang value sa kayamanan, sa kanyang pag-aaral, at sa kanyang trabaho. Ito ang reason kung bakit kayang ibigay ng tao ang kanyang buhay, ilagay sa alanganin ng kanyang buhay para sa mga temporal na bagay sa mundong ito, pero hindi para sa Panginoon. At ang binibigyang solusyon sa atin ngayon ng bersikulong ito, sinasabi sa atin dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, na hindi lang tayo na-create sa wangis ng Diyos, nagkasala tayo, pero niredeem tayo na ipinasuot sa atin ngayon ang katwiran ni Kristo at pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan, at sa susunod na glory ay kasama natin ang Panginoong Yesus na pangungunahan ang mundong ito, ang bagong langit at bagong lupa, kung maging totoo lamang. Maunawaan natin kung gaano kataas ang value natin. Alam niyo po ba, magbibigay ito ng confidence sa atin. Mababa man ang pinag-aralan natin at kalagayan natin sa buhay, meron tayong confidence. Kasi nakikita natin ang mataas na value natin. At magmamanifest din yan sa ating pagkonsumo sa mga kayamanan sa mundong ito. Dahil nararamdaman natin ang mataas na value natin sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po ba, ang tao ngayon, palaging in moderation ang kanyang pagkonsumo at paglikom ng kayamanan sa mundong ito. In moderation. Na-enjoy niya, pero in moderation. At kahit sa ating paggastos, in moderation din. Kaya nga kung i-analyze natin, ang isang Kristiyano na lumalago sa kanyang pananampalataya, nakikita niya ng malinaw ang mataas na value niya sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po ba? Kaunti lamang ang kailangan niya sa mundong ito. Actually, makakatipid siya ng malaki. At kung ikumpara mo ang Kristiyanong ito sa isang Kristiyanong hindi lumalago, mas mayaman ang isang Kristiyanong lumalago. Dahil controlled ang kanyang spending. Dahil konti lang ang kailangan niya para sumaya. Kasi ang nagbibigay ng value sa kanya ay ang Panginoon, hindi yung mga bagay ng mundong ito. Pero nai-enjoy niya in moderation. Kahit sa trabaho, makikita mo yan, nagtatrabaho, matapat, pero makikita mo ang ultimate commitment niya, ang pinaka-importante sa kanya ay ang Panginoon. Ang relationship niya sa Panginoon. At hindi niya gagawin na iko-kompromiso niya ang kanyang relationship sa Panginoon para lang sa kanyang trabaho, para lang sa mga material na bagay sa mundong ito. Kung imaginein po natin, ang description ng Panginoon sa tao, nilalang niya ang tao na mas mataas ang kanyang value kaysa sa mga bagay na nalikha. Ang tao sa kasalanan, dahil distorted ang kanyang isip, ibinababa niya ang kanyang value ngayon na nabubuhay siya na parang wala siyang kaluluwa, na parang mga hayop. Nabubuhay lamang siya para sa mundong ito, nakakalimutan niya na meron siyang kaluluwa at meron siyang Panginoon, na ang main purpose ng kanyang buhay ay para i-worship ang Panginoon. Mabuhay para sa Panginoon. At kapag naging tama
ang relationship natin sa Panginoon, magiging tama ang relationship natin sa mundong ito, sa mga kayamanan sa mundong ito. At kahit ang paghihirap, hindi ganun kabigat. Nagiging mahirap lang ang kahirapan ng buhay dahil naka-attach ang ating value sa ating kinakain, sa ating kayamanan. At dahil wala tayong kinakain, iniisip natin, mababa ang value natin. Pero kung makita natin ang mataas na value natin sa Panginoon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, magiging magaan. Magiging magaan ang ating buhay sa mundo ito. Marami tayong maiiwasan na problema, miseries, at ma-accomplish ng Panginoon ang kanyang layunin dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus para sa atin na makasalanan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Kapag tinitingnan namin ang laki at lawak ng universe na iyong kinreate, nakikita namin ang aming mga sarili kung gaano kami kaliit, ka-insignificant, Panginoon. Pero bakit mo kami binigyan ng ganito kataas na value? Kinreate mo kami sa wangis mo, Panginoon, pero nagrebelde kami. Tumalikod kami sa iyo. At para iligtas mo kami, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak. Naging tao, sumunod ng perfect sa iyong mga kautusan at namatay sa krus bilang aming kahalili upang i-restore mo kami, Panginoon, sa iyong original design, na kami ay mabuhay para sa iyong glory. Habang ini-enjoy namin, Panginoon, ang kayamanan ng mundong ito, ultimately, ikaw ang aming nakikita at ini-enjoy, Panginoon. Tulungan mo po kami na makita namin at maranasan namin, Panginoon, kung gaano kataas, kung gaano kami kahalaga sa iyong harapan, Panginoon, dahil sa pakikipag-isa namin sa aming Panginoong Yesus. At tumihingi kami ng tawad, Panginoon, sa maraming pagkakataon na dahil nakakalimutan namin ang value na ibinigay mo sa amin, pilit kaming namamalimos, Panginoon, ng value sa aming kapwa-tao. Pilit naming inahanap ang aming value sa mga temporal na kayamanan sa mundong ito. Kaya naman nasisira. Maraming problema ang aming nararanasan, Panginoon. Sa aming mga sarili, napakahirap, Panginoon, na iangat ang aming paningin sa iyo at mabuhay kami para sa iyong glory. Maging gracious ka na tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Sa tulong ng iyong Holy Spirit, ay tunay na mag-worship ang aming mga puso dahil nakikita ka namin sa aming Panginoong Yesus. Ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, ang iyong mercy, Panginoon. At sa tulong ng iyong Holy Spirit, i-apply mo ito sa aming mga puso. At ito ang gusto naming maranasan, Panginoon, i-celebrate sa aming pagsamba ngayong umaga. Tulungan mo po kami sa pagbabasa ng iyong mga salita, sa pag-awit ng papuri sa iyong pangalan, sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita, kahit sa aming pagkakaloob, Panginoon, at sa aming fellowship. Tulungan mo po kami na mag-worship ang aming mga puso. Na ang aming pag-awit, ang aming pagkakaloob, ang aming pakikinig ay nagmumula sa puso. Nag-worship dahil naunawaan at nararanasan namin ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. I-glorify mo po ang iyong pangalan, i-edify mo po ang iyong church, at magligtas ka, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.